environmentalist who was killed in Palawan. Ang kasama niya is former mayor ng mayor pa siya during the time when Allegedly ba yan o proven na? hindi ano doon. Yung Reyes Ba't siya pinatay? kahit kasi obvious ka. Sa Malampayang project, yung income generation kasi nang wala eh. Hoy, ang ganda ng bird na yun ah. Oo. So lalim. Sige, pasok kayo. Huwag kayo maiyak. Okay lang. Sige. May taga ko naman. May taga-ayos niya. Sige. Go ahead. So, ito yung paborito ng mga bird watchers. Ando kami sa next. Oo. Parang mga 10-story high yan. Kapag Kapag ginawa mo, may stream ba sa ilalim niya? yan daw. Tignan mo, may kuko. Yun o. Hindi siya kuko. Well, family ng kuko, pero yun o, ibon. It's called Malpoha. Ayun, nasa ilalim. Hindi ko magalaw eh, pero Kuko! yun o. Hindi nakita? Sumalaw? Hindi ko makita. Which tree? Yun. Ayun. Ay, and then, Nagtago dito sa bush eh. yung kaninang blue and orange. Ganda ng blue. Blue and orange like our bed. Dapat pala may bird feeder ka. Bawal ba? Hindi naman, kaya lang nga. Ano naman yung puno? Gano'ng Meron kataas kaming ito? bird feeders dito eh. Nasaan nga ba? May mga nakalagay kami dito. Pero hindi... Hindi sila kumakain. Hindi sila pumunta doon sila sa... Ang ganda ng canopy niya, oh. Ano yun? Bird. Sanctuary? This is a bridge for sale. Ay, ito, Ay, yun siya. hindi na kailangan ng cage. Ay, hindi mo kailangan. Walang caging. No, Bawal ang caging sa amin. Anti-captivity. Bawal ang caging sa amin. I see. Kumbaga protective, ano lang siya. Free sila, free. They won't be killed, they won't be shot. Yan ang kagandahan dito. Before we come back here, kaming hunters. Yan ang kanilang libangan at saka hindi lang libangan, they make money out of it, binibenta nila, they trap, di ba lahat? Binibenta nila sa baba. Nung may turo namin yung tawag dito, yung income generation na mangyayari kapag ka nagdadala ka rito, nag-guide ka ng mga bird watchers and bird photographers. Much more. Doon sila nabago. Meron pa nga rito, meron kami ditong ginawa na isang gandang project. This is most probably the only project done in the Philippines. Ang tawag namin ay Nest Protection Program. Yung Nest Protection Program kasi, naka-center towards the locals. Yung locals kasi, naniniwala sila na yung maliit na itlog, pagka ininom nila ng sariwa, lalakas sila. Oo. Lumalakas sila. So, yun ang talagang belief nila. Even when we were kids, that's Yan what's talaga. our belief. Ano? So, pagbalik ko rito, nakita ko na, hindi naman talaga totoo yun. Pero, they swear na lumalakas talaga sila. Okay, so, gumawa ka ng sistema kung paano mababago yung paniniwala. Ang tanong ko, sa isang maliit na itlog na yun, lumalakas kayo. Sa tingin nyo, kapag kabigyan ko kayo isang 12 itlog ng manok, o 100 itlog ng manok, yun ang ininom nyo o kinain ninyo, saan kayo lalakas? Doon ho sa 12 dosenang. Sa 1 dosenang itlog. Dali. So, ganun ang ginawa ko. Ang ginawa ko, pagka nakakita sila ng nest, sila na ang magiging protector noon. Kanila yun, aariin nila yun. Tapos, every time na makakakita sila ng nest na gano'n, depende sa
Well, depende sa species. Kasi merong mga species, kapag kamaya lang naman, patayin mo na yan. Di ba? Uy, kawawa Di ba? Sobrang dami eh. The Tsaka, more rare it is, the oo. more eggs you can So, reward. ganun ang ginawa namin. Binigyan namin sila ng, every time na makakakuha sila, makakita sila, halip na 1 dosena, 30 itlog ibibigay ko sa'yo. So, and they become the caretaker of that nest. Wala nang ibang magmimiyari, no? Partners na sila. So, ang every week na hindi sila nasisira o hindi nawawala, inibigyan ko sila ng 500 to 1,000 depende sa depende sa depende sa kanya, depende sa species niya. So, hanggang sa maka-pledge siya. Pagka nag-pledge siya, normally nag-pledge siya after about a month or so. Ay, lumipad na. May bonus siya pagka nag-pledge. Nag-try. Pagka may bonus siya. Paano may pruweba sila? Oo, pagka tumatalon-talon na, sasabihin na sa amin na Pledging na. malapit na akong Pledging. mag-pledge. Kailangan ng Pledge. pledge. Lumipad na. Pledge. Oo, malapit na akong mag-pledge. Pledge ba yung pledge? Kailangan- Panatang makabayan, pledge. Sorry hindi ko alam. Kailangan akong makuhanan ng picture. So, tatawagin na namin ngayon yung mga bird photographers, mga bird watchers. So, sila ngayon ang Releasing into the wild, sila kumbaga. ngayon ang kukuha niya. Minsan nga, dadating dito, naka-pledge na, oh my God, sayang! Gano'n, But, had you come a lot earlier, kasi pinopost lang namin. Para si brother So, photographer. pero meron kaming isang sobrang mahal, isang species, ang raptor pa naman ito. Anong pangalan niya? Anong pangalan itong raptor na to? Maliit lang siya na raptor pero super bilis niya. Ngayon nakita na, nakita nga, nakaitlog, tapos ang tagal bago mag-pledge. Inabot kami ng mahigit 3 buwan. Inabot ako ng 15,000. My God! Kakabigay. Kabibigay doon sa isang buwan. Ang normal namin na inaabot ko na siguro mga 80,000. Oo, yun ang pinakamahal ko na. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang aming nest protection program. Which is quite good. Madami na. Oo, Madami na oo, silang oo. proactively. Grabe ang bangkong kahoy. Ang daming project. Hindi kasi it's so rich. The Very place is so much. rich. Ang Ang dami. galing-galing. Resources. Sobrang galing ni Dion. It's my first time to talk to Environment. Oo, sobrang grabe yung commitment. And alam mo It's yun, really Gumagawa ng system. galing. Kasi nga for the environment. Napaka-importante. Boto Alam mo, kita, Dion. isipin mo, Mayor. yung aming mga dating pusakal na hunters, ngayon, Environmentalist. environmentalist na sila. Protectors na talaga sila. Galing. Oo. Hindi lang ng ibon, hindi lang ng hayop, ng Environment. environment talaga. Nakakatuwa. Kasi nakikita nila Tapos, yung benefit. ito nakakatuwa. Isipin mo yung isa naming bird, one of the best bird guide in the Philippines. Ikinover siya ng National Geographic. Wow. From Quezon? From here! Dito! Bangkang kahoy. Bangkang kahoy. Finiture siya. Finiture siya ng National Geographic dahil kasi meron kaming starbird dito. Yung tawag kasi sa starbird, yung something na hindi makita elsewhere. Dito mo lang makikita. Sino si Starbird? Ang starbird namin, ang pangalan niya is whiskered pita. Yung nasa t-shirt. Yung whiskered pita. Whiskered pita is the only whiskered pita in the world. Dito lang makikita sa Luzon. Prior to Bangkong Kahoy, it can be seen only or rarely seen in the Cordilleras, Hamut Camp in the Cordilleras. Chance, ang lalakbayin mo, 8 hours drive and 10 hours walk before you can make it to Hamut Camp. And the chances of seeing the bird is less than 15%. 0 to nil. Yeah. So, ang hirap naman. tapos merong isa sa Isabela na hindi naman nila alam talaga kung meron. Tapos yung isa pa ay dahil kasi nasa Luzon din yung sa Isarog, Mount Isarog in Bicol region. Pero wala din nakakakita halos. So, and there was no complete photograph
ng Whiskered Pita prior to Bangkong Kahoy. May record, pero mga putol, ulo lang, gano'n. Hanggang sa napag-dikit-dikit nila, dinrawing na lang nila. Pinaint na lang nila. Pinaint na lang nila. Ito ang Whiskered Pita. So, okay. Nakita yung Whiskered Pita sa painting. Nung bumagyo dito, nawalan kami ng tubig, nasira yung aming tubig. Sabi ko, Chris, puntahan mo dun sa source. Tingnan mo kung ano nangyari, bakit wala tayong tubig. Ang taas ng source. Dapat And then, Pag akyat niya doon, biglang may lumipad na ibon. Hunter ito dati. uh, May lumipad na ibon sa harap niya. Parang, iba. Ngayon lang ako nakakita ng ganung ibon. Pero ang nakita niya lang, parang may red, black, ganun lang. Pero, bakit ganun? Tapos, hindi siya dumapo sa puno. Nagland siya dun sa ground. Oo. Ground dwelling kasi ang Whiskered Pita. Malaking ibon ba ito? 9 inches tall. Oo. Oh, Pero, yun na nga, wala siya anywhere else in the world. Ngayon, nung makita niya yan, pagbaba niya, kaya may nakita akong ibon. Kinabahan ako, iba talaga. Ngayon lang, ang tagal ko na nag-hunt. Hindi ko pa nakita itong ibon na ito. O tika, tawagan natin yung isang kaibigan natin na ornithologist. Sabi niya, anong elevation? Tawag lang ha, anong elevation, anong kulay ang nakita mo, saan mo nakita? May nakita akong pugad, nasa tabi ng, nakakabit daw sa bato. Tapos, ang talagang kwan doon, ang pinakamatindi ron, yung saan dumapo. O hindi dumapo, pumunta sa Naglahan. Anong elevation? Pag sabi niyang elevation, naku, kinabahan ako. Yan na yung Whiskered Pita, most probably. Sabi niya ganon. So, punta ako dyan bukas. Agad-agad, pumunta kinabukasan. Tapos nag-kwan sila, nag-stake out sila doon sa kwan. Ito siya. 50 meters away from yung Site. yung nakita niya Nest. yung pugad. Okay. Oo. 6 na oras na sila. Wala pa rin. No show. Umatras sila ng 100 meters. Ang kanila mga 600 millimeters yung kanilang mga Lenses. lenses eh. Telepo Oo. talaga. Kaya lang gusto niya makuha na ng close-up eh. No? So, tragis, biglang. Kakatulog na lang yung ornithologist. Biglang nakita niya parang may dalawang clicks lang. Chik-chik. Pag-click niya gano'n, pag lumabas. The first photograph of the Whiskered Pita. So identified. Sabi niya, pagdating dito, ang saya nung ornithologist. Sabi niya, kahit ako, di ko pa nga Pero paano siya nagkaroon ng idea na it's species? because of the Yun nga yung mga elevation. ornithologist ito eh. So meron na talagang They have a catalog. study about birds. Oo. Birds in the world. Dapat maging ano ka rin. Magaling ka sa study of birds, di ba? Hindi, eggs naman yan. Eggs and birds. Okay. So, Alam mo, maayos ang usapan dito. huwag yung babuyan ha. This is one educating us. So ngayon, di na, kuha na siya, na first photograph, complete photograph ng kuha, ng Whiskered Pita. Kalat siya. Sabi ni Chris, Kuya, paano ho ako kikita dyan? Sabi niya, paamuin mo yan, kita. Paano paamuin yan? In the wild, hindi nga makita, hindi Mailap. Para maging up close. sabi ganito, Makukunan. sa pagkain, o identified nila ang pagkain, kaya si ground dwelling, dahil kasi ang pagkain niya, worms. Oo. At saka mga insects sa canopy ng forest, yun ang kanyang pagkain. So, Carnivore. sabi ni Chris, sige. Sabi ni Neon kasi ang pangalan nung sabi niya, nung ornithologist. Yaman ka dyan, Chris. Ginawa niya, inaraw-araw niya. Ang taas ng elevation, mga 4,000 ang elevation. Ako sa hard ko, kahit umulan, bumabagyo, pinupunta niya, dinadala niya, ang tawag niya bigote dahil kasi nga may whiskers siya. Ang tawag, hindi niya tinatawag nung tunog. Ang tawag niya, bigot. Ito yung dadating niya, bigote. Lalagyan niya ng pagkain. Ang tagal, mga 1 linggong mahigit, hindi kinakain yung dala niya. Until, kita niya, wala. Yun, sabi niya, ay kinakain. So, yun, bigote, walang tigil. Mga higit 1 buwan niyang Kinarir. Hindi, 4 months. Na ginagano, kinarir niya talaga, araw-araw.
Until finally, napapakain niya lang sa kamay niya. Wow! Yun, nung bigla may dumating dito na, Photographer. Doctor from Stockholm, Sweden. Dumating siya, Dr. Wormal. Isa siya sa nag-arrange ng Nobel Peace Prize ni Barack Obama. Wow. Ganun Kinikilabutan ka- ako. yung- Mm-mm. Sa Oh my God, kinonect kayo. Oo. Tapos dumating siya rito. Sinundo namin sa airport dahil kasi wala siyang direct flight from Singapore, from Stockholm, Singapore, tapos Manila. Pagdating niya rito, sinundo namin sa airport. Kwentuhan kami, matanda, 72 years old. Tapos may dalawa pang king, yung nakalagay dito. Oo. Tapos, ganun. Si Paano Agnes. kaya to? Sabi, Oo nga. sabi, Lifter ito. paano kaya? So, nung gabi, kumakain kami, sabi niya, Chris, what are the chances that we're going to see the pita? Si Chris kasi hindi marunong mag-English eh. Sabi niya, oh what? Sabi niya, so what? Sabi niya, chances, percent. How many percent we'll see the pita tomorrow? Sabi ni Chris, 200%. Wow! 200%. Napakain na nga sa Sabi, kamay. tatlong beses na nagpunta rito yung si Dr. Wormal to see the pita. Lahat ng punta niya rito, attend niya rito, hindi niya nakita. On this location? On Hindi, different sa ibang parts? location, doon sa Hamot Pag Camp. may nagsabing they Oo, found it, Sa Hamot Camp, sa Isarog, Isarog. sa... Bicol. Wala. Ang pinakamalapit niya, narinig niya. Narinig lang. Sabi niya, oh my luck. Nung sabihin ni Chris na 200, oh my luck. I won't see the pita tomorrow. Sabi niya gano'n. Oh, sabi ko, Chris, sama na kita. Pagka natumba to, hindi mo madadala to pababa. Sabi ko, gano'n, kaya ang tangkad. Kahit napayat, ang tangkad. Sabi ko pa. So, sinamahan namin. Pagdating namin, Umakyat? galing maglakad. Kahit na may cane. Kaya. Oh, pagdating niya ron, ano yan, Chris, you tell me if we're getting closer, ha? I don't want you to spook the pita. And, you know, sabi niya, don't worry. Sabi ko, don't worry. Yeah, you will see the pita. He said 200%. Yeah, that's what I'm worried about. There's no such thing as 200%. so, pagdating namin doon, sabi ni Chris, bigote. Biglang ito. Oh my God! Alam mo yung si Dr. Wormal, sabi niya, oh my God, I can die a happy person to Wow! Ganun ka grabe ang buwan niya. Enthusiasm. Oh. Tapos, sa halip na 20 minutes kami doon, mga 2 hours dahil kasi balik-balik eh. Pinakain pa namin sa kamay namin. Wow! Oh, pati sa kamay namin, pinakain namin. Tuwan-tuwa. Si Dr. Wormal, bird watcher lang siya, hindi siya photographer. Pero i-video niya, napakatagal niya binideo ng buwan. Kaya pabalik-balik. Kasi every 15 minutes yan, alis, pakakainin yung kanyang brood. So, babalik ulit yan after siguro mga 10 minutes, gano'n. Kukulit na naman siya. Pero ganun ang kanyang sistema. Kala niya. Yun ang nag-ano ng National Geographic. Oo, hindi pa. Iba Tapos yun. paglabas namin, sabi ni Chris, ang yabang ni Chris, see? 200% boy and girl. Yung pala, 100% pala doon sa... Boy. Binayaran siya. Sabi ni, tawan-tawa. Chris, let's go to San Pablo. We're going to buy some, ano ba yun? Yung bubbly. Champagne. Punta sila San Pablo. Disappointed sila, wala silang mabili champagne. Bumalik sila with red and white. Balik sila dito. Celebration kami, lasing kami. Sabi ni Dr. Wormal, Chris, come here. Sabi niya, I'm going to pay you now. Ang bayad kasi dyan, 5,000 pesos per person. Per person. So, Chris, he's your... But I'm going to double it because it's 200%. So, may 10,000 na siya. Tapos sabi niya, and because of the 200% that you gave me, I'm going to give you bonus. Binigyan niya $200. So, tuwa si Chris, sabi niya, Kuya, magkano ito? Sabi ko, 45 no lang yung exchange rate. Sabi ko, mga 9,000 yan. Ay, naku, makakabili na ako ng bubong sa bahay. Tuwan-tuwa si Pogi. Tapos ngayon, sanay na ngayon si Chris. Meron 3, 4. Can you imagine if they're paying 5,000 per person? Pag
nag-guest for bird Yeah, watching. oo. Mm-mm. Tapos, ang ganda. Tapos, pagka meron pa silang mga kasama na mabibigat yung dala nila, yung porter. Porter. Ang porter, binabayaran ng 1,000 each. Mhm. Eh, Kaya makakabili nga, lang naman yan. ang dami. So, ang daming... Ang daming pwede. Negosyo. Yan, yan. Kaya ang ganda Income ng income generating. generation ng mga tao ngayon. Very good. Walang mahirap na taga-bangka. Ako lang Kasi siguro. Ako lang. Ako lang siguro. Minsan, Oo. Mayamang ka. mayaman in different ways. Oh yes. Oo. I'm not going to be. Grabe ang legacy. Yun. Ang ganda. Tapos ito na kamo. Dumating na ang national, kinontak na si Chris ng national. Wow, big Because time. of that, ano, Sabi mo, sabi ko, ang tagal-tagal ko ng Environmentalist. nag-aalaga ng talikasan, eh, hindi ako National Geographic. Itong Eh, sa bata kanya. na to, bigla na lang. because of Tapos, that oh, bird. tapos kinukontak na siya ng, bago pumunta rito, people from, bird photographers or bird watchers from Taiwan, Mhm. kung saan-saan, kinukontak na siya. siya Oh, tapos, Word of mouth na Oo, yung meron. refer. May course, di ba? May course naman yung mga environmental. Parang ina-offer nila. Ano yung tapat na yun, ang alala mo? Sa baba kanina. Yun yung masalukot, yun yung buo. Grabe yung lugar. And solid pa ang aming canopy, no, ng forest.